to Bangkok, Thailand. Bibili kami ngayon ng SIM card. We are checking in. What's this? Hello guys! We arrived at 9:15 PM Bangkok time. Delayed nga pala sila ng isang oras sa atin. 1 hour time difference from Manila. So, andito na kami ngayon sa Bangkok. Kagagaling lang namin sa immigration. Ayan lang yung ibang. Diyos ko, halos wala naman tinanong. Nag-scan fingerprint lang kami. Yun na yun. Tapos wala man lang silang arrival card or something. Passport lang, tinatakan. So, nandito tayo ngayon. Sa tapat niyan, merong currency exchange. Meron ding ATM. So, sa amin, mag-ATM kami kasi napapanood ko sa mga vlogs na parang mas konti yung charge kung kung 10,000 above yung i-withdraw mo, mas maganda pa na mag-withdraw ka na lang through ATM. Ito yon. Pero kung maliit lang yung pera mo, like 5,000 or 10,000, pwede kang sa money exchange. Pero, mas maganda sa labas kasi meron daw ditong murang money exchange or currency exchange. So for now, punta muna tayo dito sa ATM para mag-withdraw. So guys, bibili kami ngayon ng SIM card kasi para pag lumalabas kami may data para sa mga Google Maps. So yung bibili lang namin dito is yung 8 days, 299 baht. So dalawa kami ni Marlon, so 600 agad. So, hinanap na namin yung sakayan ng taxi. Dito pala guys, may mga machine kung saan ka kukuha ng ticket number or yung queue number. May machine designated for taxi at merong designated for SUV para sa bigger groups. Nagkamali pa nga ako, taxi yung nakuhaan ko ng queue ticket, SUV pala dapat kasi 3 nga kami at malalaki yung aming luggages. So once nakakuha ka na ng number, hanapin mo lang yung lane number na nakasulat sa ticket mo, yung matching na number, no? At yung nakapark sa lane na yon, ayun yung sasakyan mo. So, ayan, nakita niyo yung pila ng mga taxi and SUV. Ayan, guys, on the way na kami sa hotel. We are checking in at one of the most beautiful 5-star hotels here in Pratunam, Bangkok. So, we booked a deluxe twin room for 7,061 pesos per night. So, total of 28,245 for 4 nights. No breakfast included pa ito ha. Meron silang rooms na included yung buffet breakfast at may access ka din dun sa kanilang club lounge na may overflowing na coffee and tea and pastries. Sa hectic ng schedule nga namin at limited time, hindi na namin nalibot itong hotel kasi sobrang laki din. Nangihinaya nga ako kasi aalisan namin to ng 8 in the morning, tapos babalik kami past 12 midnight na pagod sa kakalakad, so tutulugan na nga lang. Siguro for the first time travelers sa Bangkok, I suggest murang hotel muna siguro dapat yung kunin. Pero no regrets naman na lang din kasi at least we've got to experience a 5-star hotel na malapit sa lahat. Malapit sa mga malls, pati sa train station na kung tawagin nila ay BTS. Their lift kinda amazed me also kasi sobrang high-tech, wala sa loob kundi nasa labas yung pindutan ng floor at touchscreen pa nga ito. Of course, you will have to tap your key card and press which floor level. After you had pressed which floor, the screen will automatically show which lift you have to wait into and it will also show how many seconds you have to wait. Ganun din pagbababa ka sa ground floor. Just tap the ground floor lobby as shown on the screen and it will point you which door will open and how long you have to wait. So, kita nyo, wala sa loob ng lift yung mga pindutan ng floor. So, wala kang makikitang number. So, medyo nung una nakakatanga talaga. So, ito na nga yung room namin. Malaki siya. This is a 35 square meter bedroom. Ganun siya ka-spacious. Makikita nyo, meron siyang, kasamang bathrobe, may safe box, meron ding bedroom slippers. Meron ding selfie mirror. Ayan. So, since twin bed siya, magkahiwalay yung kama. At ganito kalaki yung space. Meron ding office table. Naka-city view kami. We are from the 25th floor at kitang-kita mo sa labas yung Platinum Fashion Mall. Ang gandang tignan. Tapos yung kanilang mga lightings are
Talagang very calming, very relaxing. Ang ganda ng pagka-dim ng mga lightings niya. Tignan niyo yung lalagyanan ng luggages, oh. Ang laki, pwede mo nang tulugan. So, bathroom check. Sobrang ganda and elegant. Nakahiwalay ang bathtub. Syempre, complete with towels. Dinagdagan pala yan ng isa pang towel since tatlo kami. May his and hers na lavatory. May rain shower head and telephone shower head. At nakahiwalay ang toilet. May blower. And since we booked for 3 packs in this room, they provided us an extra bed at doon namin pinalagay sa may window side. Alam mo, laki din ng TV nila dito. Yung carpet nila, napaka-comfy. Tapos dito sa area nito, makikita yung kanilang coffee and tea station. Andito rin yung mini fridge. Isa lang yung kanilang bedside table, pero meron namang 2 drawers. So, okay na din. And sa area na to, nandito ang cabinet and mini chest drawers. Kung mapapakinggan nyo, ang ganda ng kanilang welcome background music sa TV. Nandun din yung aking pangalan. Nakasulat sa TV. O diba, ang ganda ng music, para ka nasa magical place. At dahil nga sarado na ang mga resto, ay tumawid na lang kami sa night market sa tapat ng hotel namin para maghanap ng makakain. Habang nililibot nga namin yan, ay talagang nakakatakam. Lahat nga parang gusto mo nang tikman eh. Meron din palang McDonald's dito at in fairness, buti pa dito may Filet-O-Fish burger. Diba dito sa atin wala na. At syempre, suspended muna ang ating low-carb diet dahil naka-travel mode ang lola nyo. And kung inaakala nyo na mura ang street food dito sa night market na to sa Pratunam, ay nagkakamali kayo kasi mas mura pa nga yung mga meals sa 7-Eleven. But since we are in for an experience, then we have to try this food as well. Eto nga palang meal namin ay nasa 200 Thai baht per meal. Yung drink ay nasa 100 Thai baht at may extra prawn kami for 150 Thai baht. So eto nga pala yung morning ng Pratunam. View from our window from 25th floor. So nagtimpla na nga muna ako ng kape. Ang cute ng stirrer nila dito. In fairness, at meron silang parang zero sugar, 0 calories sugar. So, ayan yung pool. Na hindi na namin na-swimmingan. Nagdala pa naman ako ng bathing suit. Kasi nga, most of the time, we were out. Sayang nga eh. Ayun yung spa. Sobrang laki ng area na to. Ang sarap magpicturan, Instagrammable. Tapos meron din silang fitness center dyan. Diba? Ang sarap lang mag-relax dito kung tapos ka ng mag-shopping or tapos ka ng mamasyal. We were hoping na magkaroon sana ng araw na wala kaming gagawin, tas nandito lang sana kami. Kaso wala eh. May bar din sila. At ito yung fitness center. Hindi na ako pumasok kasi nakakahiya para dun sa mga nag-workout sa loob. Malaki din yan siya. Diba? Tas ayan, meron silang mga cabanas dyan sa tabi. O diba? Mag-relax ka lang during the sunset. Sobrang ganda dito. Tapos pinuntahan ko din yung kanilang garden. Meron kasi silang sariling garden na taniman ng kanilang herbs and spices since meron silang I think 3 to 4 restaurants dito sa hotel na to including yung kanilang mga bar. So dito sila kumukuha ng kanilang herbs and spices na siniserve doon sa kanilang mga menu meals.
Unang activity namin is yung skywalk at Mahanakhon, no? Yun doon sa 78th floor. Itatry namin na magpa-picture doon sa glass tray. Pero since sarado pa, naghanap muna kami ng makakainan. At dito nga sa 7-Eleven yung napili namin na kainan. Kasi dito pa lang ang sasarap ng mga food. Kasi gusto lang namin light breakfast. Kung makikita nyo, ang daming mga choices dito sa 7-Eleven. Kita nyo to, meron silang ginataang mais. Kasi diba ang Thailand is known for, mga coconut creams din nila. Meron din silang, diba, mga mango sticky rice. So, meron silang mga ganyang mga kakanin dito. And ang sarap. Tapos yung 7-Eleven nila is known for selling these kinds of various sandwiches. Merong parang mga, grilled cheese, mga ganyan. Tapos pag binili mo to, pwede mo tong ipainit dun sa kanilang griller. Meron ding burgers, may croissant, name it, talagang lahat ng sandwiches. Dito pa lang busog ka na. 'Di ba? Also, if hindi ka mahilig sa tinapay, meron ding mga rice meals. Ito nga parang meron na silang yung parang mga Chinese fried rice. Kahit nga walang ulam, okay na yan eh. Itong salad na to, ang sarap kasi black pepper chicken yan. Tapos yung dahon, sobrang crispy pa. Yung rice meals nila, ang daming pagpipilian. Gourmet na nga eh. Para siyang food sa resto. Promise, dito talaga sa Thailand, the best ang mga food. Kahit sabihin mo 7-Eleven lang, hindi yung pwedeng lang. Talagang super yummy and delicious. So, ito yung aking in-order. Spinach and cream cheese sandwich, at saka salad. Tapos si Marla nag-Hainanese chicken. Dito lang kami sa nearby na parang food court kumain. Tapos ito nga, bago kami pumasok doon sa Mahanakhon building or yung King Mahanakhon building, ay nagpicture-picture muna kami dito sa labas. Tapos dito na rin pala kami bumili ng ticket sa loob. So, 1,105 baht per head, all-inclusive of the observatory deck sa 74th and 75th floor, which is the Bear Brick exhibit, which started last October 5 and will end on November 5. Kasama na din sa ticket yung Skywalk Adventure sa glass tray sa 78th floor at yung outdoor 360-degree observation deck rooftop. So, pinicturan muna kami dito sa labas. Ang ganda niyan kasi later, paglabas nyo, tapos na yung activities, bibigyan kayo ng pictures for souvenir. Pero yun naman walang pilitan. Kung gusto nyo lang magkaroon ng souvenir, then you can go for it. And here we are boarding one of the fastest video-themed elevators experiencing the 360 panoramic view of Bangkok. So, we landed here at the 74th floor of Bear Brick exhibit. Hindi naman kami art collectors of this, pero nakaka-amaze how all this gathered here, designed by top creators using 1,000% Bear Brick as a canvas. These are all actually collector's items and only for art enthusiasts, and these items can be sold for very expensive price. Like paintings, this Bear Brick is being bought by collectors and art enthusiasts as a long-term investment. And now we are going to the 78th floor glass tray, but before that, we were provided a disposable shoe cover for when stepping into the glass tray later. So we ride this hydraulic glass lift with a 360-degree panoramic views. Sobrang nakakalula talaga. And here we are at the 78th floor, gaining access to this 310-meter high outdoor observation deck. Tara, samahan niyo ako dito malula at panoorin niyo ako kung gaano ako nagmukhang tanga na gumapang sa glass tray. Nilakasan ko lang talaga loob ko dito, but actually hindi na lang ako tumingin sa baba. Para lang may litrato ng maayos dito, lumaban ang lola niyo sa nervyos. Kinaya naman, by the way, nung napaulan ng phobia, ang kalangitan, madami ako nasalong altophobia or fear of heights. Ayaw ko na! Takot ako! Sige na! Bakit kaya mo yan? Uy, wala naman dyan eh. Tingin ka lang sa akin, huwag kang tumingin sa baba. Picture! May wag doon. At ayun nga, habang ako na may takot na takot, ang Marlon ay walang pakundangang dumapada-pa at tinignan yung ibaba. Sobrang opposite talaga kami nitong tao na to. At eto na nga, for the sake of photoshoot,
makapagpalitrato man lang. Na-realize ko, minsan lang naman to eh. So, sige, laban. Inayos ko na ang posing, nakakaloka. At this moment, it's 11 a.m. at mainit na nga. Naisip namin sa ganda ng view dito, dapat pala sunset kami nagpunta. Open pala to ng 10 a.m. to 7 p.m. at last call ay 6:30 p.m. At sa init ay nauhaw na nga kami. So nagpalamig muna kami dito sa rooftop bar. 200 Thai baht ang drinks nila dito, medyo maharlika. Next destination nga namin is yung Ancient City. This is 1 hour away dito sa Mahanakon. Sinubukan namin mag-taxi, baka mas mura kesa sa Grab. Siningil kami ni Manong ng 600 Thai baht, kasama na daw yung toll fees. Late na nung makita ko sa Grab na 350 Thai baht lang pala ang papuntang Ancient City. Madaling salita, nabudol kami. Nalimutan ko, sa mga napanood kong mga vlog sa Bangkok, dapat daw ay magpapametro ka kung magta-taxi ka, or better yet, mag-Grab ka na lang. So, nandito na nga kami sa Ancient City. Sa Klook pala kami nag-book ng entrance fee on the spot. Kasi nga akala namin mas mura dito kung dito kami mismo bibili. Pero nasa 700 Thai baht siya per head. While sa Klook ay nasa 549 pesos. Mas mura. So, ito nga, binigyan na kami ng malaking map para alam namin kung saan kami pwedeng pumunta. Close for renovation, you cannot go inside. I recommend you beautiful place. That one. Nice place. Okay. If you want to buy some food or if you can go number 10 and Number 100. 10. Okay. Number 100 is restaurant you. This is a Thai buffet. Can we rent a golf cart for 4-seater? Passport daw. And sa laking nito, hindi talaga pwedeng lakarin. Kaya we had to rent a 4-seater golf cart for 350 Thai baht and 100 Thai baht for an hour rent. And for exceeding hours is 100 Thai baht per hour. Kung may kotse kayo, pwede nyo ipasok sa loob for 400 Thai baht at syempre plus yung entrance fee ng driver. This is the largest outdoor museum in the world with an area of 200 acres. With temples, palaces, Buddha, images, sculpture gardens, ponds, streams, flowers with more than 120 more structures. Ancient City is open from 9 a.m. to 6 p.m. And sa lakad na to, I suggest punta kayo ng maaga para, alam nyo, malibot nyo yung lahat. Pero kami naman, dumating kami na 12:30 p.m. na kaya naman lahat malibot with photoshoot. Andito pa lang tayo. Itong touring. Yung touring na yan. Yan ang una natin pupuntahan. Yan daw ang star. O, diba? Sayang-saya lang ang person. Nakaka-happy naman kasi talaga kung ito yung makikita mo dito sa ganitong lugar. Sobrang serene. Tapos, alam mo yung nagda-drive ka, ito yung mga ganitong makikita mo, tas ganitong kalawak na lugar. Sobrang saya. Tapos, meron ding pa ganito, oh. Pwede kang bumili ng heart-shaped tin foil na ganyan. Tapos, susulatan nyo ng name nyo as couples. Tapos, isasabit nyo yan dyan siya. Yan. For blessings and good lucks. Pero, hindi na namin ginawa.
So, dito nga tinuturuan ako ni Lon kung saang lane ako dapat pumwesto kasi right-hand drive sila dito. Alam niyo, sobrang stress reliever dito tong lugar na to. Good for mental health din. Tong lugar na to sa mga heartbroken, dyan masarap mag-move on. Charet. At dahil Tom goods na nga ang mga persons, kumain na nga muna kami dito sa buffet restaurant. Ito yung Pavilion Restaurant. Sa loob pa rito ng Ancient City, nasa 400 Thai baht per head nga pala ang buffet rate nila dito. At sa totoo lang, mura na yan sa dami ng nakaserve na meals at pagpipilian with dessert pa at overflowing drinks. Hindi ko na nga natikman yung iba pero alam nyo, sulit na. At ito nga pala yung binalik-balikan kong dessert, yung parang may green sago with cold coconut cream. Hindi ko alam kung anong tawag doon, pero ang sarap. May mga ilang Pinoy din kaming nakikita dito, yung iba nga naka-costume pa. Tapos merong couple na nakisuyong mag-picture sa amin. So nakakatuwa. After naman yan, syempre, hindi kami papahuli sa pagtingin-tingin dito, window shopping. At namili na rin ng konti dito sa tapat lang ng hotel namin. At ito nga yung Platinum Fashion Mall. Sa totoo lang, very late na rin Nagsasara kasi ito 8 o'clock. Ang aga nila magsara, so hindi talaga namin nalibot lahat. Kasi ang alam ko merong 4 to 5 floors ata ito na sobrang lawak. Oo, para rin siyang 168 Mall sa Divisoria. Pero medyo may kamahalan yung iba dito, hindi talaga siya mura. Siguro mapapamura ka lang dito kung kukuha ka ng bulto. Iyon. Actually, marami pang shopping malls dito sa Bangkok na alam ko na mura talaga. Yun nga lang, sabi ko nga, limited yung time, hindi na namin nalibot. Especially yung Bayoki Mall, tsaka yung sikat na market na Chatuchak. So, after nga namin sa Platinum Fashion Mall, bumalik lang kami ulit sa hotel para mag-rest at mag-shower. At pagtapos nun, nag-aya na itong si Bebe Girl na pumunta dito sa famous Tanny Nihoy Resto or yung tinatawag nilang Bangkok Craziest Restaurant. Small only one. 32 minutes away lang naman ito sa aming hotel. Ang saya dito, ang daming tao. Kahit nasa 11 PM na may mga dumadating pa. Pero alam ko nagpo-close sila ng 12 AM. Una ko nga itong nakitang itong viral resto na to sa TikTok at tuwan-tuwa nga ako sa mga nagsasayaw ng mga lalaking to. Hindi mo nga mawari kung bading ba talaga or mga lalaki. Pero feeling ko mga lalaki talaga sila Puro seafood nga pala ang siniserve nila dito. So nag-order kami ng fresh oysters at Thai papaya salad at isang veggie specialty nila na sobrang anghang. Hindi nga namin naubos. Dito kasi sa Thailand, pag nag-order ka ng spicy, pag sinabi mong spicy, super spicy talaga. Walang mild-mild sa kanila. Napapili tuloy kami ng yogurt drink sa tabi para malesin yung anghang ng dila. At yun na nga, umuwi kaming mga tipsy kahit tag-iisang bote ng beer lang yung naubos namin. At yun na nga guys, abangan nyo ang aming part 2 ng aming Bangkok trip. At tignan nyo kung ano pa yung aming mga pinagagagawa sa mga susunod pang araw dito sa Bangkok. Happy watching guys!